Okay, good afternoon. This is September 6, 2023, Wednesday. Our daily episode, 1693, 1694, and 1695. Good afternoon po sa lahat-lahat. Okay, sa gustong magpa-ritual, magpatanggal ng kamalasan sa buhay, message lang po kayo, okay? At tutulungan ho natin kayo dito ay pag-usapan natin. Okay? So dito, first card natin, dito naman tayo kumuha. Check natin kung ano yung warning ni Universe at prediction ngayon. Ay, Black Bear Guardian agad. Second card, ay, Raven Shaman. Hala, Diyos ko, ba't ganyan? And the third card, Bison Abundance. Yeah. Okay. So, ganito yun. Yung sinasabi dito, this is the Black Bear Guardian. You have to be gentle and wise sa sarili mo. No? Protektahan mo ang sarili mo. Kasi kalimitan, kapag nagmahal tayo, yung pinoprotektahan natin is yung mahal natin. No? Nakakalimutan natin yung sarili natin. Kalimitan, yun talaga yung nangyayari. Na nagtatrabaho tayo para sa mga mahal natin sa buhay. Nagtitiis tayo para sa mga mahal natin sa buhay na hindi alam nila na hindi na halos tayo makabili ng panty at bra, hindi na tayo makabili ng brief, hindi na tayo makabili ng kung ano man yung gagamitin natin, di ba? Kasi ang dami nilang demands, lalong-lalo na kung OFW ka. Dami nilang sinasabi, binibilin. Yung iba kasi, gumagawa ng diskarte ni kesyo ganito, may emergency, ganito, may ganyan, di ba? Para lang padalhan sila ulit. At yun naman ang nasa abroad, mangungutang para ipadala sa pamilya. Tapos yung iba, kawawa kasi padala ng padala, umaasa na may naipupundar na bahay, may nabibiling kagamitan or sasakyan. Tapos pagkatapos ng ilang dekada ng pagtitiis sa abroad, halos hindi na makalakad ng tama, hindi na makatayo ng tama. Pagdating, walang-wala, di ba? Yun yung pinakamasaklap. Hindi lang naman yun nangyayari sa OFW. Nangyayari din ito sa mga tao na nasa ibang probinsya nagtatrabaho. Yung hindi mo nakikita, yung ginagawa ng mga taong pinapadalhan mo ng pera. Minsan nga, 'di ba, kahit nasa isang barangay ka lang, yung pamilya mo nasa kabilang barangay. Binigyan mo ng pambayad ng ilaw, tubig, internet o pambayad sa renta ng bahay, apartment o ano pa, 'di ba? Nalingat ka lang ng ilang oras dahil busy ka sa paghahanap buhay. Yung iba kasi, yung pinagkukunan nila ng pera, pamamasada ng tricycle, pamamasada ng jeep, kung ano-ano pang diskarte sa buhay ang ginagawa nila. Ngayon, kapag yan nangyayari sa ganyang pamamaraan, tapos yung pinapadalhan ng pera or inaabutan ng pera is maraming bisyo, no? Kawawa yung naghahanap buhay, no? Sasabihin na, ito bibilhin mo para makabili tayo ng bigas, di ba? Yan yung sinasabi natin, bibili ng bigas. Tapos darating ka sa punto, tatanungin ka nung nagbigay ng pera, asan na yung isang sakong bigas? O asan na yung ganito, ganyan. Tapos sasabihin mo, andun na. Tapos wala kang nakikita. Tapos ang daming palusot. Tapos ito naman, di ba? Balik tayo sa second card. Ito yung sinasabi dito, magician. Ang dami mong palusot, ang dami mong magic. Dami mong ginagawa at binubuong kwento. Pero sa ginagawa mo nito, no? Sa ginagawa mong ito, nahaharangan yung totoong swerte sa buhay mo, which is the abundance na dapat sana ito yung magbibigay sa iyo ng katahimikan, kapayapaan, at ito yung panahon na lahat ng dinadasal mo, dinadaing mo, binibigay sa iyo. Pero kung mapapansin niyo, no, yung taong totoo sa sarili niya, sa pangarap niya, sa binitawan niyang salita, sa ipinangako niya, talagang inuulan ng blessings. Hindi man malakihan, pero hindi nawawalan, hindi nauubusan. Kasi totoo siya sa intensyon niya. Yung tao naman na gumagawa ng mga kasinungalingan, yun yung mga taong lagi or kalimitan nakakarma sa buhay. Dahil hindi nila inaalintana yung pagod, yung hirap, yung mga sakripisyo ng tao na naghahanap buhay para lang masuportaran sila, mabigyan sila ng magandang buhay, mapakain sila,
at maiangat din sa kahirapan or maiangat naman kahit konti, no? Kesa normal or sa kesa noon na pamumuhay. So, yung punto dito sana, turuan mo ang sarili mo na makontento kung ano ang meron ka. Kung hindi mo kayang maghanap buhay o hindi mo kayang maghanap ng sarili mong pera, then huwag kang humingi doon sa mga taong marunong maghanap ng pera kasi sila din, may sarili din silang pangarap, may sarili din silang bayarin, may sarili din silang responsibilidad. At minsan yung iba, nagpinapaaral yung mga kapatid, sinusuportahan magulang, minsan hanggang sa pamangkin at apo. May ganun, no? So, huwag naman maging abuso para hindi kayo makulam, hindi kayo mabarang, hindi kayo makarma. Pakatandaan ninyo na maliban sa mga marites, marisol, no, at mga pakita, may mga kaluluwa, mga espiritu at elemento sa mundong ibabaw na nakatingin din sa inyo. Maliban sa mga kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay na wala na sa ibabaw ng mundo. Kaya doon kayo nakakarma. Minsan nagtataka kayo, bakit parang ang laki ng pantal ko sa katawan. Yun pala, sinampal ka na ng espiritu or sinampal ka ng kaluluwa dahil gumawa ka naman ng kabulastugan, kasinungalingan para lang makahuthot ng pera doon sa abroad or sa tao kung kahit kanino ka man humihingi at gumagawa ng diskarte, di ba? So, lalong alam niyo yung ganyan na tao, yung mahilig magsinungaling, yung mahilig gumawa ng kwento. Ito yung mga taong may bisyo sa buhay. Ano dito yung bisyo sa alak, bisyo sa babae, bisyo sa sugal. Yung masyadong mataas ang ambisyon, no? Gusto mong pumantay, hindi ka pwedeng pumantay sa ibang tao kasi kanya-kanyang panahon yan, kanya-kanyang pagkakataon kung kailan kayo aangat sa buhay. Tapos, yung iba kasi hindi makaangat dahil sa minanang sumpa, kulam, barang, may mga ganun. So, kailangan nyo ding i-check yung buhay-buhay ninyo. Baka yung dahilan kung bakit hindi kayo umaangat sa buhay kahit kayod kayo ng kayod. Dahil, baka may mga minana kayong sama ng loob ng mga lolo, lola, or sa mga relatives ninyo noon. Kasi, noon uso pa yung sumpaan sa pag-ibig na kapag hindi tayo nagkatuluyan, sinusumpa ko hanggang sa kaapu-apuhan mo, hindi ka magiging masaya. May mga ganon. Lalong-lalo na kapag wagas na pag-ibig, ninakaw mo, ganon. May mga ganon talaga noon. Ngayon, kung ikaw yung nataon na anak ka or apo ka, tapos hirap ka kahit naman maganda naman yung takbo ng trabaho mo, maganda naman yung sahod mo, no, masipag ka naman, nagsasakripisyo ka naman, pero hindi ka pa rin umuunlad dahil dyan. Pangalawang dahilan, minalas ka sa pinakasalan mo. Na hindi marunong magtipid sa pera, hindi marunong mag-alaga sa asawa, hindi marunong mag-alaga sa mga anak, hindi marunong magligpit ng bahay, at higit sa lahat, hindi nire-respeto ang biyenan. May mga ganun. So, ang daming factors na dahilan kung bakit toxic ang buhay ng isang mag-asawa. Kahit nga sa boyfriend-girlfriend, meron ding toxic kasi uso din yung agawan, sulutan, may ganun. Tapos, ano pa ba? Sa swerte, sa negosyo, ang dami din, no? Agawan, pataasan ng etsos-etsos sa buhay. Ewan ko kung ano ginagawa ninyo. Basta, yung mga nangyayari sa mga desisyon ninyo, no? May nakaabang, may nanonood ng mga espiritu, elemento, no? Diyos ng kalikasan, Diyos ng tubig, Diyos ng kalawakan, ng hangin, ng araw, ng buwan, at Diyos nating lahat. May mga ganun. So, kung sa tingin mo nakaka-toxic or nakaka-stress yung mga marites, ay mas nai-stress ang mga espiritu sa mga taong sinungaling. So, wala nang pinakamaganda pa magpakatotoo ka. Kung hindi mo na mahal ang tao, sabihin mo ng harap-harapan, huwag mong takbuhan ang problema, huwag mong talikuran, at huwag mong pagtaguan. Harapin mo ng buong puso. Dahil, kung sana noon, nagising ka sa katotohanan, na ang isang pag-aasawa or isang pagkikipagrelasyon ay hindi ganyan kadali, hindi ka sana nagkaroon or humantong sa ganyang sitwasyon ngayon, di ba? So, kalimitan naman talaga, yung regrets ay nasa huli. So, yung pagsisisi talaga nasa huli. Pero bago pa maubos ang pagkakataon mo,
tapatin mo na kung sino mahal mo at sino ang hindi. Okay?